Noong gabing yon, pagod na ako. Makmak nga pala ang pangalan ko at ilang oras na akong hindi kumakain. 11:00 na. Pauwi na sana ako sa Malabon. Dediretso na lang. Pero habang nasa tapat ako ng isang lumang simbahan, may nakita akong nagtaas ng kamay. Pinapara ako. Matandang lalaking nakabarong, tapos yung barong niya medyo kupas na. Planchado naman, parang galing sa lamay o kaya parang formal na okasyon. Tumigil ako sa tapat niya. Binuksan ko ang pinto sa likod at dahan-dahan siyang pumasok. Ang unang sinabi niya, "Ihatid mo ko sa may sementeryo, anak. Yung malapit lang dito." Nagulat ako. Sementeryo? 11:00 ng gabi? Napatingin ako sa kanya sa rearview mirror. Mukha naman siyang normal. Matanda, payat, may puting buhok. Pero may kakaiba sa kanya. Parang biglang lumamig yung hangin sa loob ng taxi kahit naka-off yung aircon. "Sure po ba kayo, sir? Sementeryo po?" Tanong ko para siguraduhin. "Sa may gate lang. May susunduin lang ako." Medyo kinabahan ako, pero hindi na ako tumanggi. Baka may totoong dadaanan siya, kaya pumayag na lang ako. Naging kakaiba yung biyahe namin. Sobrang tahimik ng pasahero ko. Ni wala akong marinig sa kanya. Nakatingin lang siya sa bintana, parang walang emosyon. Tapos napansin ko, may naamoy ako bigla. Amoy sampagita, ang bango-bango. Sinubukan kong makipag-usap para mawala ang kaba ko. "Galing po ba kayong okasyon, sir?" Pero hindi siya sumagot. Sir, malapit na po tayo." Yun na lang yung sinabi ko. Tumango lang siya, pero hindi lumingon. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang pintuan ng sementeryo. Gate yon, lumang bakal. Huminto ako doon. "Sir, nandito na po tayo." Pero wala na siya sa likod. Kinabahan ako noon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ulit ako sa harap at doon ko siya nakita. Nasa labas na siya ng gate. Nakatayo na siya. Nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas na hindi ko narinig na tumunog yung pinto. Binuksan ko yung bintana at sinabi ko sa kanya, "Sir, yung bayad po." Pero parang hindi niya ako naririnig. Dire-diretso siyang lumakad papunta sa gate. At ang sumunod, yun yung hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Tumagos siya dun sa bakal na gate na parang usok. Tapos lumingon siya sa akin. Ngumiti siya. Yung ngiti na nakakaloko. Halos mawala ako sa sarili ko sa nakita ko. Hindi na ako nag-isip pa. Mabilis kong inapakan ng silinyador. Pinaandar ko ang makina at umalis agad ako ron. Buong biyahe pa uwi, kabado ako. Hanggang makarating ako sa bahay namin, halos amoy na amoy ko pa rin yung sampagita sa loob ng taxi ko. Hanggang ngayon, Sir Dave, hindi ko pa rin makalimutan yung experience ko na yun. Hello, Sir Dave. Ako nga pala si Bernard. Nagtatrabaho ako sa may BPO dito sa may Pasig. Graveyard shift ako. Kadalasan pag uwi ko ng madaling araw, either nag-aangkas ako o sumasakay ng taxi. Pero yung nangyari isang umaga, mga bandang 4:00 ng madaling araw, yun talaga yung hindi ko makakalimutan habang buhay. Paglabas ko ng office, pagod na ako. Gusto ko na lang makauwi sa apartment ko sa may Mandaluyong. May nakita akong taxi na nakapark malapit sa gate. Walang pasahero. Buti naman, sabi ko na lang.
Binuksan ko agad yung pinto. Tapos pumasok ako. Pero ang weird, pagkasara ko ng pinto, umandar agad yung taxi. Hindi man lang ako tinanong kung saan ako pupunta. Wala man lang, saan po kayo? O good morning. Tahimik lang yung driver. Nakasuot siya ng cap. Nakababa yung mukha niya. Kaya kahit sa rearview mirror, hindi ko siya makita. Siyempre, kinabahan ako. First thought ko, putang ina, baka hold up to. Napapaisip na ako noon kung tatalon ba ako palabas o hintayin kong huminto. Pero hindi naman siguro ako neto hold upin. Kaya sinabi ko na lang sa kanya, sa may Mandaluyong po, malapit sa Boni. Tumango lang siya pero hindi nagsalita. Habang tumatagal, napansin kong iba yung daan. Hindi yung usual na ruta sa EDSA o C5. Dumaan kami sa mga iskinita. Mga madidilim na kalsada na hindi ko alam kung saan papunta. Mas lalo akong kinabahan. Halos nagpe-pray na ako nun sa isip ko. Sana makauwi pa ako ng buhay. Tapos biglang huminto yung taxi. Tumingin ako sa labas. Merong creek, madilim, may mga basura sa gilid. Tapos walang tao. Parang liblib na lugar yata. Kahit ilaw o bahay, wala rin. Manong, bakit po tayo huminto? Nasaan na po tayo? Tanong ko, kabado na. Tumahimik ng ilang segundo yung driver. Tapos bumulong siya. Tulungan mo ko. Sabay bukas niya ng pinto at bumaba siya. Naglakad siya papunta sa may gilid ng creek, sa tabi ng isang tambak ng basura. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang humila sa akin para bumaba at sumunod. Tinuro niya ang isang malaking garbage bag at tumingin siya sa akin. Buksan mo. Nanginginig ang kamay ko, pero binuksan ko yun. At ang nakita ko, hindi kayo maniniwala. Isang bangkay ng lalaki. Nakakap, nakasapatos, nakapolo shirt. Parehong-parehong suot ng driver na sinakyan ko. At nang tignan ko ang mukha niya, siya yun. Yung driver, walang duda. Same ng damit, same ng cap, same ng pangangatawan. Napalingon ako sa tabi ko kung nasan siya kanina. Pero wala na siya. Nawala siya na parang bula. Hindi ko na alam ano gagawin ko noon. Basta ang naaalala ko, tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero buti na lang may nakita kong police station mga ilang minuto lang ang layo. Pagpasok ko, sinabi ko sa mga pulis yung nakita ko na merong bangkay sa may creek. Siyempre, hindi nila ako pinaalis para maging testigo. Pero habang kinukwento ko, bigla kong naisip, paano ko ipapaliwanag na sinundan ko yung driver, na nagsalita siya, na bumaba siya at biglang nawala. Baka sabihin nila na nababaliw na ako, o baka ako pa yung pagdudahan. Kaya yung sinabi ko na lang, napadaan lang po ako dun. May naamoy akong mabaho, kaya tumingin ako sa basurahan. Nakita ko po yung garbage bag, tapos binuksan ko. Hindi ko na binanggit yung taxi. Hindi ko na binanggit yung driver na nagsabing tulungan siya. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa investigasyon. Pagkatapos nun, hindi na ako nag-follow up. Ayoko rin kasing madamay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Romeo. 47 na ako. Taxi driver ako ng mahigit 20 years na. Sa lahat ng taong yon, marami na akong nakitang kakaiba sa kalsada. Mga aksidente, mga lasing na pasahero, mga hold-upper. Pero yung nangyari sa akin noong nakaraang gabi, yun ang pinaka nagpapatindig sa balahibo ko.
Mga alas 11 ng gabi yun. May pasahero ako, isang lalaki. Nagpapahatid sa Marikina. Wala nang masyadong sasakyan sa daan. Konti na lang. Naka-on din yung radyo ko noon. At ang iniisip ko noon, kung saan ako kakain after ko bumiyahe. Normal na gabi ko lang yon. Makalipas ang ilang minuto, habang paahon kami sa isang kalsada, may nakita akong babaeng nakatayo sa tabi ng kalsada. Nakaputing damit, nakataas ang kamay at pinapara kami. Siyempre, normal lang yon. Kahit may sakay ka, may mga tao talagang nagtatry pa rin kasi hindi nila alam kung may pasahero ba sa loob o wala. Pero dumiretso lang ako. Makalipas ang 3 minuto, pagliko ko sa sunod na kanto, nandun na naman siya. Yun din yung suot, ganon din yung tindig. Nakatingin sa taxi ko. Napaisip ako, baka kamukha lang o kaya kambal. Kasi imposible namang mauna siya sa akin, mas mabilis ang taxi ko. Sinubukan kong wag na lang isipin, baka pagod lang ako. Pero nung pangatlong beses na nakita ko siya sa may bandang simbahan sa may Marikina, iba na yung naramdaman ko noon. Yung mga mata niya, parang nanglilisik na. Diretsong nakatitig sa windshield ko. Parang ako lang ang nakikita niya. Ramdam ko yung lamig na umakyat mula sa batok ko. Yung pasahero ko, walang kamalay-malay. Nakatulog pa yata sa likod. Ako lang ang nakakakita dun sa babae. Sa pang-4 na beses, nasa tapat na kami ng lumang gasolinahan. Pero nandun na naman siya. Mas matalim na yung tingin niya. Tapos naisip ko na lang nun, hindi na yun nagkataon lang. Hindi na yun magkamukha lang. Mali na yun. Doon na ako tuluyang napadasal. Hinigpitan ko ang hawak ko sa manibela at bumulong ako sa sarili ko. Panginoon, ilayo mo ko sa anuman. Ama namin, sumalangit ka. Paulit-ulit kong bulong. Pagkatapos nun, hindi na ako lumingon kung saan-saan. Tumingin na lang ako sa harap ng kalsada. Nang napalingon ulit ako sa gilid, wala na siya. Hindi ko na nakita. Nakapagtataka, pero pagkatapos nun, naging kalmado ang lahat. Parang gumaan yung hangin sa loob ng taxi. Pagkatapos nun, nahatid ko naman ng maayos yung pasahero ko sa Marikina. Nag-abot siya ng bayad at nagpasalamat. Walang kamalay-malay sa nangyari. Pagka-uwi ko, hindi agad ako nakatulog. Iniisip ko pa rin yung babaeng nakita ko, pati na rin kung paano siya tumingin sa akin. Payo ko sa lahat ng mga nagmamaneho, lalo na sa mga kagaya kong driver, palagi tayong magdasal dahil sobrang bisa talaga nun. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika sa may Pasig. Yung shift ko, mula gabi hanggang umaga. Kaya sanay na ako sa biyahe pa uwi, lalo na kapag madaling araw. Jeep lang ang sinasakyan ko papuntang Rizal. Yung ruta na dumadaan sa may bandang Cainta. Isang umaga, mga 7 na yata nung makasakay ako. Hindi na masyadong madilim, pero maaga pa para sa iba. Kaya konti pa lang ang pasahero. 4 kaming sakay. Ako sa may bandang gitna, isang matandang babae sa unahan, tapos 2 lalaki sa likuran, tapos si manong driver. Normal na biyahe lang. Pagod na pagod ako, naka-earphones. Huminto kami sa may bandang Santa Lucia. May babae na sumakay, naka-simpleng t-shirt at maong lang. Wala ring dalang bag. Napaupo siya sa tabi ko. Hindi ko siya masyadong pinansin. Basta tumingin lang ako saglit, tapos balik uli sa bintana. Mga ilang minuto ang lumipas, napansin kong parang may kakaiba. Yung babae sa tabi ko,
Tahimik na tahimik. Hindi gumagalaw. Parang hindi humihinga. Napansin ko yun kasi parang hindi ko nakikitang umaangat yung dibdib niya. Medyo kinabahan ako noon, pero ang sinabi ko na lang sa sarili ko, baka natutulog lang. Kaya hindi ko na lang pinansin. Tapos biglang may nag-text sa akin. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa at nag-reply. Habang nagtatype ako, may tumapik sa balikat ko. Yung matandang babae sa unahan. "Anak, bakit ka nagsasalita mag-isa?" Tanong niya. Medyo naguluhan ako noon. "Ha? Hindi naman po ako nagsalita, Nay." "Oo, kanina ka pa. Kausap mo yata yung katabi mo. Wala namang tao sa tabi mo." Napalingon ako sa kanan ko. Wala na yung katabi kong babae. Yung upuan kung saan nakaupo yung babae kanina, wala nang laman. Halos nang lamig yung buong katawan ko noon. Tinignan ko yung driver sa rearview mirror, pero deadma lang siya. Diretso lang ang tingin niya sa kalsada. Nilingon ko yung dalawang lalaki. Tulog sila. Hawak ko yung phone ko at nanginginig ako. Hindi na ako makapagsalita. Pinilit kong kumalma at inisip na baka guni-guni lang. Pagbaba ko sa may junction ng Cainta, hindi na ako lumingon at dumiretso na ako at naglakad papuntang bahay. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, Sir Dave. Pero hanggang ngayon po, naguguluhan pa rin ako. At hindi ko yun makakalimutan. Alas 11 na ng gabi nang makasakay ako ng jeep sa may top. Pagod at gutom. Gusto ko na lang makauwi sa amin. Taga Pasig po ako. Buti na lang, may nasakyan agad ako. Kulay pula na jeep na merong signage na Santa Lucia, Pasig. Halos puno na. Isang bakanting upuan na lang sa may dulong parteng kanan. Pumasok na ako. Ang katabi ko doon, isang matandang babaeng nakaitim. Inabot ko yung bayad ko. Sa loob ng jeep, medyo madilim. Ang halos nagbibigay ng liwanag, yung mga sasakyan na nakakasabay namin. Napansin ko agad na tahimik ang mga pasahero. Walang nagkukwentuhan, walang nagse-cellphone. Lahat sila nakatitig lang sa harapan. Yung matandang babae sa tabi ko, may dala siyang kulay brown na plastic. Hindi ko alam kung para saan yun, pero wala naman akong pakialam. Sa loob ng jeep, parang mabigat yung hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, napalingon ako sa labas. Halos paulit-ulit yung dinadaanan namin. Dumaan na kami sa may simbahan. Okay lang. Tapos maya-maya, dumaan ulit kami sa may simbahan. Akala ko nagkakamali lang ako. Pero nang pangatlong beses na dumaan kami sa pangatlong kanto na meron ding simbahan, natakot na ako. "Manong, para po," sabi ko sa driver. Pero wala siyang imik. Tuloy-tuloy lang siya sa pagmamaneho. Sinubukan kong tumingin sa rearview mirror, pero ang nakita ko lang, yung mukha niya na nakatingin lang sa harapan. Siniko ko yung katabi ko. "Ate, hindi po ba tayo umiikot?" Napalingon siya sa akin, pero ang nakita ko sa mukha niya, walang mata. Napasingap ako at napatalon sa harapan sa gulat. Sa likod ko, unti-unti akong lumingon. Ang ibang pasahero, pare-pareho na silang walang mata. "Saan ka ba pupunta, anak?" tanong ng isang matandang babae. Pasig po." "Malayo pa. Pero baka hindi ka na makarating." Biglang may huminto sa harapan namin. Isang truck na halos promeno ng malakas.
Napahinto yung jeep. Sa sobrang takot at taranta ko, tumalon ako palabas. Nadapa ako sa kalsada at pag-angat ng ulo ko, wala na yung jeep. Hindi ko alam kung saan napunta. Parang naglaho na parang bula. Nang nilingon ko yung paligid, napansin kong nasa Pasig Rotonda na ako. Tumayo ako habang nanginginig. Naglakad na lang ako nun pauwi. Nakarating naman ako sa bahay namin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero ayoko na ulit maranasan. Hindi ko talaga makakalimutan yung gabing yon. Ako si Billy. Summer yon, bakasyon, at halos buong angkan namin nagkayayaang mag-night swimming sa isang resort na open 24 hours. Kilala yung lugar. Malaki, maraming pool, may mga cottage na dikit-dikit, at kahit madaling araw na, may maririnig ka pa ring ingay ng tao. Pagdating namin, buhay na buhay pa rin yung paligid. May mga batang nagtatakbuhan, may mga pamilyang nag-iihaw, at may mga barkadang parang wala nang balak umuwi. Masaya kami, sobrang saya. Nag-unahan pa kami sa pool. Nagtatalsika ng tubig, nagbibiruan, yung tipong kahit matatanda naming pinsan, nakikisabay pa sa kulitan. May dala kaming speaker, kaya may tugtog pa habang naliligo. Bandang 11:00 ng gabi, napansin ko na unti-unti nang nababawasan yung mga tao sa paligid. Yung ibang pool, halos wala ng laman. Yung ilaw, medyo humina na. Umahon yung iba kong pinsan. "Billy, kain muna," sabi ng isa kong pinsan. Sumunod naman ako. Medyo hinihingal na rin ako kakalangoy. Pagdating sa cottage, bumungad agad yung amoy ng inihaw na liempo at hotdog. May pansit pa, tsaka malamig na soft drinks. Umupo ako, pero habang kumakain, may kakaiba sa pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain. Parang ang sikip ng dibdib ko. Hindi naman ako kinakabahan, pero parang may urge na lumayo muna. Parang gusto kong maglakad-lakad. Maingay din kasi sa cottage. Sabay-sabay nagsasalita, nagtatawanan. May nag-aagawan pa ng pagkain. "Saglit lang, iikot lang ako," sabi ko. "O baka lumayo ka pa, baka maligaw ka dyan," biro ng pinsan ko. Ngumiti lang ako, pero sa totoo lang, hindi ako mapakali. Paglabas ko ng cottage, ibang-iba yung pakiramdam. Mas malamig yung hangin. Yung ingay ng pamilya ko, unti-unting nawawala habang papalayo ako. Naglakad ako sa gilid ng pool. Basa pa yung sahig, kaya dahan-dahan lang yung hakbang ko. Yung ilaw galing sa poste, nagre-reflect sa tubig. Gumagalaw-galaw yung anino. Parang may sariling buhay. Sa malayo, may maririnig kang mahinang tawanan, pero hindi ko alam kung saan eksaktong nanggagaling. May part ng resort na halos wala ng tao. Doon ako napunta at doon ko sila nakita. Sa kabilang pool, may 3 lalaki. Nasa gilid lang sila, nakaupo, may hawak na bote ng alak. Yung isa nakasandal sa puno, yung 2 nakayuko, parang may pinag-uusapan, pero mayat maya, bigla silang tatawa ng malakas. Kahit malayo pa ako, kita ko agad na lasing na sila. Yung galaw nila, hindi na steady. Yung tawa nila, hindi na normal. Hindi yung masayang tawa, parang may halong kung ano. Hindi rin sila mukhang pamilya o typical na resort goers. Parang may kakaiba sa aura nila. Yung tipong kahit wala silang ginagawa sa'yo, hindi ka komportable. Napatigil ako saglit, tapos agad kong iniwas yung tingin ko. "Huwag mo na lang pansinin," sabi ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kunwari normal lang, pero ramdam ko parang may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na kahit hindi mo lingunin,
Alam mong may mata na nakasunod sa galaw mo. At nung nagpatuloy ako sa paglakad, bigla kong narinig, "Oy!" Napahinto ako. Mabigat yung boses. Halata mong lasing. Hindi ako lumingon agad. Nagkunwari akong hindi ko narinig. Naglakad pa ako ng konti. "Oy, ikaw." Mas malakas na. At sigurado na ako yung tinatawag. Dahan-dahan ako napalingon. At nakita ko, nakatayo na yung isa sa kanila. Diretso siyang nakatingin sa akin. Ngumiti siya pero hindi yung normal lang ngiti. Parang may balak. Nakatitig siya sa akin. Yung ngiti niya, hindi talaga normal. Parang may gustong mangyari. "Halika dito," sabi niya sabay kaway. Hindi ako gumalaw. "Hindi ko sila kilala. Baka pagtripan lang ako." Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong umiti ng pilit. Sabay turo sa likod ko. May kasama ako. Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang sumingit yung isa pa sa kanila. "Halika na sabi eh." Mas agresibo na yung tono. Yung isa, tumayo na rin. 3 na sila nakatingin sa akin. Ramdam ko na yung kaba. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang bumalik sa cottage. Pero sa paraan ng pagtitig nila, parang hindi ako basta makakalayo. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko, bumibigat. Yung tunog ng tsinelas ko sa basang sahig, parang mas lumalakas sa tenga ko. Paglapit ko sa kanila, sumalubong agad yung amoy ng alak. Matapang, masakit sa ilong. "Anong pangalan mo?" Tanong nung isa, sabay akbay sa akin kahit hindi pa ako tuluyang nakakalapit. Billy." Natawa sila. Hindi ko alam kung bakit. "Billy, ulit nung isa, parang nangaasar. Bigla akong kinabahan lalo. Hindi na to normal. Wala pang ilang segundo, bigla akong tinulak, diretso sa pool. Lumubog ako sa malamig na tubig. Gulat na gulat ako. Hindi ko agad naintindihan yung nangyari. Pag-angat ko, bago pa ako makahinga, tumalon sila. Silang 3. Bigla nila akong pinalibutan. Nung una, akala ko, binibiro lang ako. Pero hindi. Hinahawakan nila ako. Yung isa sa braso ko, yung isa sa balikat, yung isa, biglang humawak sa ulo ko at pilit akong nilulubog pababa. Nagpanik ako. Sinubukan kong pumalag, pero 3 sila. Malakas kahit lasing. Mas lalong hindi nila kontrolado yung ginagawa nila. Hinatak nila ako pababa ng tubig. Tuwing aahon ako para huminga, bigla nila akong ididiin ulit, paulit-ulit. Unti-unti, nawawala yung lakas ko. Yung hininga ko, nagiging maiksi. Yung dibdib ko, parang sasabog. Sa ilalim ng tubig, ang naririnig ko lang ay mahinang ugong at yung sariling tibok ng puso ko. Ito na ba to? Pumasok sa isip ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makahingi ng tulong. Walang ibang tao sa paligid. Walang makakakita. Nang biglang may sumigaw. "Hoy, ano yan?" Parang biglang bumalik yung ulirat ko. May humila sa akin pataas. Pag-ahon ko, halos wala na akong lakas. Ubo ako ng ubo. Humihigop ng hangin na parang ngayon lang ulit ako nakahinga. 2 lifeguard yung nakita ko. Galit na galit. "Anong ginagawa niyo sa kanya?" Biglang nag-iba yung ugali ng 3. Parang wala nangyari. Tumawa sila. "Wala. Kaibigan namin yan," sabi nung isa sabay akbay ulit sa akin. Halos matumba pa ako. Wala na akong lakas. "Trip lang yun. Nagbibiruan lang kami." Tumingin sa akin yung lifeguard. "Sir, okay lang kayo?" Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin yung totoo. Pero napatingin ako dun sa lalaki kanina. Nakatitig siya sa akin. Hindi na siya tumatawa.
Nakakatakot yung tingin niya at dahan-dahan niyang inilapit yung kamay niya sa tagiliran niya. At doon ko nakitang may baril siya. Hindi niya nilabas ng buo. Pinakita niya lang sa akin. Sapat para maintindihan ko. Sabay bulong. Huwag kang magsusumbong. Okay lang po ako. Nagbibiruan lang po kami. Sagot ko sa lifeguard. Ilang segundo akong tinitigan ng lifeguard. Parang hindi sila kumbinsido. Pero dahil wala akong sinasabi, tumango na lang siya. Sige, ingat na lang kayo. At umalis na sila. Pagkaalis ng lifeguard, napatingin ulit ako sa kanila. Ngumiti yung isa. Sabay sabing, "Good boy." Hindi na ako nagsalita. Hindi na ako tumingin ulit. Umalis ako agad. Halos hindi ko na maramdaman yung paa ko habang naglalakad pabalik sa cottage. Pagdating ko doon, tuloy pa rin yung saya. Nagtatawanan at nagkakainan pa rin sila. "Billy, ang tagal mo ah." Tanong ng pinsan ko. Ngumiti lang ako. "Nag-CR lang ako." Sagot ko habang hinihingal. Hindi ko sinabi yung nangyari. Hindi ko kayang ilagay sila sa panganib. Buong magdamag, hindi na ako lumabas. Nakaupo lang ako sa gilid. Tahimik lang habang sila nagtatawanan pa rin. Hindi ko makalimutan yung pakiramdam ng paghila nila sa akin pababa at yung tingin ng lalaking may baril. Hanggang ngayon, hindi na ulit ako sumasama sa mga night swimming at tuwing may pool, hindi ko maiwasang isipin na minsan, hindi multo ang dapat mong katakutan, kundi yung mga taong mukhang normal pero kayang pumatay para lang sa trip.